Matutusok kaya natin itong napakalapad na balawis? At sino naman kaya nakatusok nitong napakalaking timbungan o manitis? At sa napakasarap at napakasariwang kinilaw, sigurong tutulo talaga ang iyong pawis. Kaya tara na mga master, samahan nyo na naman kami sa aming panibagong adventure. Pero bago natin simulan ang tusukan, kayo na naman ay aking ipagsisigawan. Shoutout sa ating kaibigan sa ating YT channel, Jesse Adventures from Pantabangan, Nueva Ecija. Shoutout din kay Alchon Joel Loyola. Isang pangmalakasang shoutout kay Vicente Actob Jr. from Quezon City. At shoutout din kay Marlon Famatiga from Romblon. At shoutout din kay Yednar Fernandez Labazar from Bohol. At shoutout sa iyo, Steward Lemon. At shoutout din sa aking agaw at top fan, Robert Idon Abelo. At shoutout din sa ating master, Jake from Samal Island. At shoutout sa ating top fan, Kalasag Miller. At shoutout din sa isa pa nating top fan at solid supporter sa ating YT channel at pati na rin dito sa ating Facebook page, Madam Rosana Villahermosa from Davao City. Salamat sa inyong solid na suporta. Mabuhay po kayong lahat at God bless. At bugao nga ang pinakaunang napakita sa atin. Kaso nga lang ang isdang ito ay medyo mahiyain. Kung lalapitan mo ay bigla namang lalayo. Parang yung crush mo lang din na nahirapan kang makisuyo. Kaya dito na lang tayo sa isdang anti-zero. Sa lahat nating dive, ito talaga yung ating hero. Pero sa pagkakataong ito, tayo talaga ay nanibago. Di ko nga lang alam kung sa atin bang bagong flashlight o sa ating GoPro. Pero ayos na rin. Ang importante, tayo ay nakapag-video. Buti na lang ay nakakita tayo ng isdang parang baka. Solved na naman yung inihaw natin na napakataba. At pagdating sa unahan ay nakakita tayo ng magandang kulay na timbungan. Napakadaling hanapin lang ng isdang ito dahil nakadapa lang dyan sa may buhanginan. At nilapitan natin si Manong Lalot dahil mayroon siyang natusok. Ang isdang Dragon Ball pala na mahilig ding manusok. At unti-unti na nga naming napansin na lumalabo yung tubig. Kaya pagkakita natin ng dalagang bukid ay agad-agad nating sinisid. Kaso nga lang yung ating paninibago ay talagang nakakainis. Kaya tayo ay nagdalawang isip nang makita natin yung balawis. Medyo kasi malikot at baka pagtusok natin ay dumaplis. Nakailang tusok na rin tayo at puro mintis. Kaya yung balawis ay atin na lang hinayaan at nagbabakasakali na ito humiga doon sa buhanginan. Kaso nga lang yung balawis ay hindi talaga tumigil sa paglangoy. Kaya agad tayong humingi ng backup kay Dasoy. Kaso yung balawis ay hindi na namin makita. Nagbablur kasi yung snorkel namin dito sa may bukana. At may nakita tayong isang isda. Surahan pa rin to kung tawagin. At napakasarap talaga nitong ihawin. At sa wakas ay nakarating na rin kami dito sa part na may magandang mga batuhan. Kaya si Dasoy ay nakatusok ng good size na timbungan. Grabe, walang kupas talaga itong ating kasama. Kahit mag-iisang taon na siya, sa atin ay hindi nakasama. Pero tayo ay hindi rin pahuhuli. Kaya sa timbungan tayo rin ay manghuhuli. Kaso nga lang yung medyo maliit ang ating napili. Yung asawa sana ng timbungan ang ating hinahanap. Kaso yung nagpakita sa atin ay ang kanyang anak. Kaya tuloy ay nakaramdam tayo ng awa. Kaya yung anak na timbungan ay muntik pang makawala. Kaya sumenyas na naman tayo kay Dasoy at nagtawag ng backup. Buti na lang talaga itong si Dasoy ay nakarespo agad. Tingnan nyo mga master kung gaano kalabo dito sa ibabaw. Itong si Dasoy doon sa ilalim ay halos hindi na natin matanaw. At pagkaangat ni Dasoy, yung timbungan sa atin ay binigay. Ewan ko na lang talaga kung bakit ang dami nating sablay. At dito ay napansin namin na lumalabas yung mga alon. Kaya unti-unti na kaming bumabalik para makaahon. At nagpakita na naman yung napakaraming mga hito. At sa sobrang dami talaga nila ay para akong nahihilo. Pero pass muna tayo dahil hindi yan ang ating sadya ng ating pagparito. Mga target sana natin ay ganito. Pero dami talaga nating sablay kaya parang sumasakit na yung ating ulo. Dito sa ating kamera kasi tayo nakatutok. Kaya kahit itong mga nakasteady na isda lang ay hindi pa natin matusok-tusok. Kaya dito na lang tayo babawi sa mga maliliit na pusit lumot. Kapag hindi pa natin ito matusok ay tayo talaga ay malulungkot. Kasi puro mga bata sa atin ay napakita at halos lahat pa ay nakakawala. Kaya yung tiwala natin sa sarili ay unti-unti nang humina. Aahon na lang tayo dito at hahanapin natin yung ating mga kasamahan. At nakita na nga natin si Dasoy na may nakatuhog na timbungan sa kanyang likuran. Medyo kakaunti nga lang yung mga huli namin ngayon. Hindi katulad nung panunusok namin nung nakaraang taon. Pero babawi na lang tayo sa susunod na pagkakataon. Nagkataon kasi na medyo malabo talaga yung tubig. Gawa siguro ng baha galing doon sa bukid. Yung spot kasi namin ay nasa tapat lang ng bukana. Kaya napakadaling lumabo kapag bumabaha. Kaya itong Dragon Ball ay atin na lang pagtatsagaan. Dahil si Uncle Daniel ay naghihintay na pala doon sa unahan. At yung kasama natin ay sunod-sunod na ring umahon. At nagsimula na ring magsilaba
kinabukasan yung mga alon at kami talaga ay nagtaka at hindi namin maintindihan dahil napakakalmada talaga ng spot na ito kapag amihan at doon sa tahanan ni na Uncle Daniel kami ay dumaan dahil plano talaga namin na dito na lang kami maghahapunan. At mga master, ito pala yung blessings namin ngayong gabi. Siguro sa aming biyahe ay hindi na rin kami malulugi. Buti na lang ay nakahuli si Uncle Daniel ng napakaraming mga pusit kaya yung aming pagparito ay talagang masusulit. Klaro kayo? So silabon nga rin na sige ko dagang ikuha na. Oh, sabon na to. At ito na nga yung mga pusit ni Uncle Daniel na sinasabi ko. Kaso lang sa dagat kanina ay hindi na natin siya na video. Sobrang labo kasi ng tubig at nahirapan tayong i-video yung ating mga kasamahan. Kaya dito na lang tayo babawi sa aming masarap na hapunan. At maliban sa kinilaw ay nagluto na rin si Uncle Daniel ng pinakurat. At sa sobrang sarap talaga nito, ikaw talaga ay magugulat. At ayan naman yung kanyang kinilaw na pangmalakasan. Panigurado yung mga viewers natin dito ay matatakam. At sumama rin pala dito ang kapatid kong si El Quago. At sa kanyang pagpunta dito ay hindi talaga siya nabigo. Dahil ang adventure na ito ay matagal na talaga naming pinaplano. Kaso nga lang ngayon pa lang siya nakauwi galing sa kanilang kampo. Kaya hindi talaga siya nakatiis at kumuha ng cellphone at nagpicture. Siguro kinabukasan nasa my day na yung aming adventure. At bago kami umuwi ay kami pa ay pinabaunan. Grabe talaga mga master si Uncle Daniel kung sa pusit ay hindi nauubusan. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating adventure at kung umabot kayo sa bahagi ng bidyong ito ay maaaring mag-react, comment at share. Malaking tulong po yun para makagawa pa tayo ng maraming adventure. Maraming salamat mga master at hanggang sa muli.